Lolo, nakahawak na po ba kayo ng keyboard? Alam niyo po ba ang Do Re Mi Fa Sol La Ti Do? Kumalat ang pulang alak sa mga puting buhok ng matanda. Naganap ito sa gitna ng Grand Ballroom ng Hotel Hidalgo, sa harap ng daan-daang bisita. Nakangiti ang anak ng isang mayamang angkan habang isinusuksok ang isang tseke na nagkakahalaga ng 100 milyong piso sa bulsa ng matanda. Subukan mong tugtugin ng maayos kahit isang piraso lang. Kung magawa mo, ibibigay ko sa iyo ang perang ito. Pero kung hindi, lumuhod ka at halikan ang aking sapatos, ha? Kumalat ang mga bulong at tawanan ng daan-daang tao sa silid ng piging. Ang lolo, nabasa sa alak, gusot ang lumang damit trabaho at gulo ang puting buhok, ay tila isang malaking pagkakamali sa harap ng grand piano. Ngunit, sa sandaling tumunog ang unang nota, tila huminto ang hangin sa silid. Nang sumunod ang ikalawang nota, namutla ang mukha ng mga tao. Nang kumalat ang ikatlong nota, may bumulong. Sino ba talaga ang taong iyon? Isang pangalan na nawala sa mundo sa loob ng 85 taon. Sino nga ba ang matandang iyon? Ngayon, isisiwalat ang tunay na pagkatao ng matandang ito na naitago sa loob ng 35 taon. Bago magpatuloy ang kuwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sana ay magkaroon kayo ng magandang araw. Isang gabi ng Hulyo, malakas ang buhos ng ulan. Sa harap ng Marangyang El Palacio, sa gitna ng Makati, na pinapailawan ng makikinang na ilaw, isang matanda na nakasuot ng kupas na damit trabaho ang naglalakad-lakad sa ilalim ng payong. Si Tatang Kiko, 75 taong gulang, nakabaluktot ang likod, at ang tubig ulan ay pumapatak mula sa kanyang leeg. Ang balak niya sana ay sumilong lang sa ulan, ngunit dahil sa biglang paglakas ng buhos, napilitan siyang pumasok sa loob ng hotel. Ang lobby ay nakakasilaw sa ganda. Ang ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa sahig na marmol at ang mga di kilalang bulaklak sa florera ay naglalabas ng matamis na amoy. Si Tatang Kiko ay tahimik na naghihintay sa isang sulok ng lobby na tumigil ang ulan nang biglang may narinig siyang maringal na musika. Sinusundan niya ang tunog ng hindi sinasadya hanggang sa marating niya ang pasukan ng ballroom. Sa sandaling iyon, lumitaw ang dalawang security guard na nakasuot ng itim na suit sa harap ni Tatang Kiko. "Hoy, paano ka nakapasok dito?" Ang boses ng security guard ay may halong pagdududa at ang kanilang tingin mula ulo hanggang paa kay Tatang Kiko ay malamig. Sa loob ng ballroom, ang mga bisitang nakasuot ng tuxedo at evening gown ay nagtatawanan at nagsasaya habang humihigop ng champagne. Ngunit ang karilagan nila at ang gulo-gulo na anyo ni Tatang Kiko ay lubhang magkaiba. Gusto ko lang po sanang sumilong sa ulan at nagkamali lang po ako ng daan, sabi ni Tatang Kiko habang kinakaway ang kamay upang bumalik. Ngunit biglang hinawakan ng isang security guard ang kanyang braso. Mahigpit nilang ipinihit ang kanyang braso at itinulak ng isa pang security guard ang likod ni Tatang Kiko. "Mabuti pa'y lumabas na kayo habang kaya nyo pang maglakad. Huwag na po kayong gumawa ng gulo." Gumewang ang katawan ni Tatang Kiko at itinapon siya sa malamig na sahig na marmol. Tumama ang buto ng kanyang balikat sa sahig na may mapurol na tunog at sa impact, lumabas mula sa kanyang bulsa ang isang kupas na litrato na dumulas sa sahig. Ito ay mukha ng isang batang babae na nakaimprenta sa naninilaw na papel. Nakasuot siya ng bestida, hawak ang isang violin at nakangiti ng maligaya. Isang bisitang dumaan na nakasuot ng pulang high heels ang walang pakundangan na tumapak sa litrato at naramdaman ni Tatang Kiko ang kirot sa kanyang dibdib. "Ano yan? Anong amoy yan?" Isang babaeng nasa edad na nakasuot ng bestida ang kumunot ang noo habang tinatakpan ng ilong at ang lalaking kasama niya ay tumingin ng masama sa staff ng hotel at nagtaas ng boses. "Anong nangyayari sa seguridad ng hotel na ito? Paano nakapasok ang ganyang matanda? Akala mo ba kung anong klaseng party ang pinupuntahan namin?" Kumalat ang mga bulungan at ang mga bisita ay lumayo kay Tatang Kiko na parang iniiwasan ng isang maruming bagay. Sinubukan ni Tatang Kiko na bumangon gamit ang kanyang kamay sa sahig, ngunit dinaganan ng sapatos ng security guard ang kanyang balikat. Ang lamig na umaakyat mula sa malamig na marmol ay lumalagos hanggang sa kanyang buto at nagnitngit ang ngipin ni Tatang Kiko habang tinitiis ang sakit. Sa sandaling iyon, mula sa likod ng ballroom,
Isang staff na naghahatid ng champagne ang nagngangalang Andy ay inilapag ang tray sa mesa at mabilis na lumapit. Siya ay isang estudyante na nagtatrabaho part-time sa hotel upang kumita para sa kanyang matrikula sa eskwela para sa pangarap niyang maging isang animation director. Ang anyo ng matandang nakahandusay sa sahig ay lubhang nakakaawa. Lumuhod si Andy sa harap ni Tatang Kiko na nakasuot ng puting blusa at itim na vest at sinubukan niyang hawakan ang braso nito gamit ang nanginginig na kamay. "Sir, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo malubhang nasaktan?" Ang mga mata ni Andy ay puno ng tapat na pag-aalala at nakita ni Tatang Kiko sa tingin na iyon ang tingin ng kanyang asawa, 35 taon na ang nakakaraan. Ang mainit na tingin na nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Ngunit sa sandaling iyon, biglang hinila ng isang senior staff ang likod ng ulo ni Andy mula sa likod. "Hoy, Andy, anong ginagawa mo? Baliw ka ba?" Tumunog ang matalas na boses ng senior sa buong ballroom at gumewang si Andy habang itinulak palayo. "Gusto mo bang magkaroon ng aksidente dahil sa pakikialam sa matandang iyon? Anong ginagawa mo sa harap ng mga bisita? Pero sir, baka nasaktan po ang bisita. Gusto mo bang mawalan ng trabaho ngayon?" Kinagat ni Andy ang kanyang labi, ngunit hindi na siya nakasagot pa. Gayunpaman, mabilis niyang pinulot ang litratong nahulog sa sahig. Ang babae sa litrato ay nakangiti ng maligaya, ngunit mayroong matalim na marka ng high heel. Sa sandaling ihahatid na sana ni Andy ang litrato kay Tatang Kiko, dinagana ng sapatos ng security guard ang kanyang pulso at sinipa ang litrato palayo. "Andy, lumapit ka agad dito." Tumunog ang tawag ng manager at hinila ng senior ang braso ni Andy. Pinilit si Andy na lumayo, ngunit paulit-ulit siyang lumingon. Ang anyo ng matanda na naghahanap ng litrato sa sahig ay lubhang nakasakit ng kanyang puso. Naramdaman din ni Tatang Kiko ang tingin na iyon. Sa loob ng 35 taon, ito ang unang pagkakataon na may nag-abot ng tulong sa kanya at ang pagkakita sa taong iyon na hinihila palayo ay gumulo sa kanyang isip. Ang kaguluhang ito ay nagpatigil sa hangin sa ballroom sa isang iglap. Isang batang babae ang naglalakad sa gitna ng mga bisita. Ang Cartier Diamond Watch sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilaw ng chandelier at ang Dior Black Evening Dress na tinahi sa isang sastre sa Maynila ay walang kapintas-pintas. Si Cassandra Cassie Hidalgo, ang tagapagmana ng hotel na ito at 26 taong gulang na anak ng mayamang angkan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas ng isang taong nagtataglay ng lahat ng bagay sa mundo at sa isang kamay ay hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Tiningnan ni Cassie si Tatang Kiko na nakahandusay sa sahig at ngumisi sa kakinawayan ng kanyang mga kasama. "Tingnan niyo, may nakakatuwang bagay. Sino ba itong lolo na ito? Nagpapanggap lang ba? O talagang pulubi? Ang baho niya." Nagtawanan ang mga kasama niya habang lumalapit at dahan-dahang ikiniling ni Cassie ang baso ng alak. Dumaloy ang pulang likido na parang sinulid at bumuhos sa ulo ni Tatang Kiko. Binasa ng alak ang puting buhok niya, dumaloy sa kanyang mukha at ang kanyang kupas na damit trabaho ay mabilis na napuno ng pulang mantsa. "Naku, pasensya na, pero mas bagay sa damit na iyan ang alak na ito." 2005 Chateau Margaux. "Siguro mas mahal pa yan kaysa sa buong buhay mo, ha?" Nagtawanan ang mga nakapaligid sa salita ni Cassie at tinakpan ni Tatang Kiko ang kanyang mukha dahil sa kirot na dulot ng alak na pumasok sa kanyang mata. Tinusok-tusok ni Cassie ang tagiliran ni Tatang Kiko gamit ang dulo ng kanyang Louboutin heel at sinabi, "Magpasalamat ka, ha? Mas mabango pa yan kaysa sa masamang amoy na nanggagaling sa katawan mo." Nagpalakpakan ang mga bisita at naghiyawan. At masayang sinimulan ni Cassie na halughugin ang bulsa ni Tatang Kiko. Isang lumang panyo at ilang barya ang lumabas, ngunit dinampot ni Cassie ang panyo gamit ang dulo ng kanyang daliri, suminga ng malakas dito at pagkatapos ay inihagis sa mukha ni Tatang Kiko. "Lolo, ito lang ba ang nasa bulsa mo? Talagang pulubi ka nga." Nagtawanan muli ang kanyang mga kasama at kinuha ng isa sa kanila ang kanyang smartphone. "Cassie, kailangan natin itong i-record. Mag-Instagram live tayo." Ngunit pinigilan sila ni Cassie at siya mismo ang humawak ng smartphone. "Sige, ako na ang gagawa. Ipapakita ko sa inyo ang entertainment ngayon." Sa isang iglap,
nagsimula ang livestream sa Instagram at lumabas sa screen ang caption na "Pinatugtog ko ang isang pulubing matanda ng piano." Sunod-sunod na lumabas ang mga mapanuksong komento at ang bilang ng mga manonood ay mabilis na lumampas sa ilang libo. Si Tatang Kiko, na basa sa alak ang mukha, ay nakahandusay sa sahig at hinahanap ang litrato ng kanyang asawa at ang kanyang kalunos-lunos na anyo ay live na ipinapalabas sa buong mundo. Nakatayo si Cassie habang inaayos ang laylayan ng kanyang bestida, yumukod at tinusok-tusok ang litratong nahulog sa sahig gamit ang dulo ng kanyang lubutin heel. "Lolo, anong hinahanap mo ng ganyan?" Sa unang pagkakataon, lumiwanag ng matalas ang mga mata ni Tatang Kiko, ngunit hindi napansin ito ni Cassie. Dinampot ni Cassie ang litrato gamit ang kanyang mga daliri at tiningnan ng matagal ang babae sa larawan. "Naku, ang ganda. Asawa mo ba?" Pero wala na siguro siya, kaya ganyan ang itsura mo, naglalakad-lakad. Tila nahawakan niya ang isang maruming bagay, inihulog niya ang litrato sa harap ni Tatang Kiko. Nagtawanan muli ang mga kasama at mahigpit na kinuyom ni Tatang Kiko ang kanyang kamao. Ang galit na itinago niya sa loob ng 35 taon ay tila kumukulong lava sa kanyang dibdib, ngunit nagngit-ngit ang kanyang ngipin habang tinitiis. Gumapang siya sa sahig upang pulutin ang litrato at mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib ang gusot at may mantsa ng alak na larawan. Kinuha ni Cassie mula sa kanyang clutch bag ang isang ginintuang tseke. Kinuha niya ang Mont Blanc fountain pen at masiglang isinulat ang mga numero. "Lolo, nakikita mo ba ang piano doon?" Itinuro ni Cassie ang itim na grand piano na nakalagay sa gitna ng ballroom at tila bahagyang nanginig ang mga mata ni Tatang Kiko. Steinway, agad na nakilala ni Tatang Kiko ang modelo. "Kung matutugtog mo iyan ng maayos, kahit isang piraso lang, magiging sa iyo talaga ang checking ito," sabi ni Cassie habang iwinawagayway ang tseke gamit ang kanyang mga daliri at kumalat ang bulungan sa mga bisita. "Pero kung hindi mo matugtog, simula ngayon, luluhod ka at hahalikan ang sapatos ko bilang tagapaglinis ng sapatos. Sa harap ng lahat ng narito. Sa tingin mo, patas ba?" Nagpakita ng mapanuksong ngiti si Cassie at nagpalakpakan at naghiyawan ng mga bisita. Bago iyon, mabilis na inayos ni Cassie ang laylayan ng kanyang bestida at umupo ng bahagya sa upuan ng piano. Magaan niyang tinugtog ang ilang taludtod ng waltz ng Chopin gamit ang kanyang puting daliri at agad na tumayo. "Oh, ganyan tumugtog ng piano, Lolo. Konti lang ang natutunan ko, pero kaya kong tugtugin ito. Ngayon, turno mo na." Nagpalakpakan ang kanyang mga kasama ng may paghanga at ngumisi habang nakatingin kay Tatang Kiko. Dahan-dahang itinaas ni Tatang Kiko ang kanyang mukha at tiningnan ang piano. Ang instrumentong iyon na kumikinang ang itim na pintura ay tila naghihintay sa kanya sa loob ng 15 taon at narinig niya ang boses ng kanyang asawa sa kanyang tainga. "Minamahal ko, gusto kong marinig ang pagtugtog mo balang araw muli." Habang bumubuhos ang palakpakan na may halong pagtawa sa kanyang likod, hinawakan ni Tatang Kiko ang upuan ng piano gamit ang nanginginig na kamay. Sumasakit ang kanyang tuhod at ang amoy ng alak ay nanggagaling sa kanyang buong katawan, ngunit nagngit-ngit siya ng ngipin at tumayo. Sa kabilang dako ng ballroom, nakatingin si Andy sa kanya habang magkasama ang kanyang mga kamay. Tila sinasabi ng kanyang mga mata, "Ayos lang po yan. Kaya niyo po yan." Nang umupo si Tatang Kiko sa upuan ng piano, nagsimula ang bulungan sa ballroom. Ang matanda na nakasuot ng basang damit trabaho, gulo ang puting buhok at may mantsa ng alak ang mukha, habang nakaupo sa harap ng grand piano ay tila isang malaking pagkakamali sa mata ng sinuman. "Naku, talagang tutugtog ba siya?" Lumapit si Cassie habang ngumunguya ng gilagid at iwinagayway ang dulo ng kanyang heel sa harap ng kamay ni Tatang Kiko. "Lolo, nakahawak na po ba kayo ng keyboard?" "Ako po, binili ko lang ang aking pwesto sa isang prestihiyosong music academy sa London." "Alam niyo ba ang Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do?" Hindi sumagot si Tatang Kiko. Tiningnan lang niya ang keyboard. Ang tanawin ng itim at puting toots na magkasalitan ay katulad ng 35 taon na ang nakakaraan at noon, libu-libong manonood ang pinipigil ang kanilang hininga sa harap nito. Iwinagayway ni Cassie ang tseke sa harap ng mga mata ni Tatang Kiko. "Alam mo ba kung magkano ito?"
100 milyong piso. 100 milyong piso. Isang pera na hindi mo mahahawakan kahit isang buhay ka pang manguha ng basura. Nanatili pa ring tahimik si Tatang Kiko. Hindi niya sinubukang punasan ang kanyang mukha na basa sa alak at inilagay niya ang kanyang kamay sa keyboard. Ang pakiramdam ng mga tuts sa kanyang mga daliri ay nagpaalala sa kanya ng mga alaala 25 taon na ang nakakaraan. Ang panahon kung kailan siya ay tinawag na maestro ng tunog at naglalakbay sa buong mundo ay tila isang malabong panaginip ngayon. Nagsimulang lumipad ang mga pangungutya mula sa lahat ng sulok. Sayang sa oras. Bilisan na. Imposibleng matutugtog ng matandang yan ang piano. Kasi, kalad ka rin na siya. Nasira ang ambience. Ngunit hindi gumalaw si Tatang Kiko. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Tila sinasarhan niya ang lahat ng ingay sa mundo at pumapasok sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang anyo ay lubhang marangal at dahan-dahang namutla ang ekspresyon ni Cassie. Bilisan mo na! Babayaran mo ang pag-aksaya ng oras ko. Nagtaas ng boses si Cassie at umalingaw-ngaw ang boses na iyon sa buong ballroom. Sa simula, inakala niyang isang simpleng laruan lang ito. Ngunit ang matandang ito ay labag sa kanyang inaasahan, hindi bumigay, hindi nakiusap at hindi tumakas. Tahimik lang siyang nakaupo sa harap ng piano. Tinawag ni Cassie ang kanyang legal consultant na nakatayo sa tabi niya. Attorney Castro, ano ang mangyayari kung hindi matutugtog ng matandang ito ang piano? Ibig sabihin, natalo siya, di ba? Pwede ba tayong magpataw ng parusa tulad ng physical constraint agreement? Nagpakita ng pagkalito ang abogado. Ngunit tiningnan ni Cassie si Tatang Kiko at ngumisi. Narinig mo? Kung hindi mo matutugtog, hindi ka makakatakas ng ganoon lang. Pipirma ka ng kasunduan at simula bukas, maglilinis ka ng sapatos sa harap ng bahay ko. Naglabas ng hindi komportableng tawanan ang mga bisita at ang ilan ay tumalikod. Kahit na isang matandang tila pulubi, pakiramdam nila ay labis na ito. Sa sandaling iyon, gumalaw si Andy. Nagpanggap siyang isang waitress na may hawak na baso ng champagne at lumapit kay Cassie. Habang dumadaan, nagpanggap siyang nadulas at bahagyang nilagyan ng tubig ang sapatos ni Cassie. Nang tumalsik ang malamig na tubig sa Louboutin high heels ni Cassie, napatalon si Cassie at lumingon. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi napigilan ni Cassie ang kanyang galit at marahas na itinulak ang balikat ni Andy. Gumewang ang katawan ni Andy at bumagsak sa sahig. At ang baso ng champagne na nakalagay sa tray ay bumagsak at nagkabasag-basag. Kumalat ang mga salamin sa lahat ng dako. Mas mahal pa ang damit na ito kaysa sa taunang kita mo. Anong ginagawa mo? Nakahandusay si Andy sa sahig at nasugatan ang kanyang palad sa nabasag na salamin at dumadaloy ang dugo. Hawak-hawak ni Andy ang kanyang masakit na kamay habang nakatingin kay Tatang Kiko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, magpatuloy ka lang po. Sa unang pagkakataon, nanginig ang mga mata ni Tatang Kiko. Ang mga matang walang pakialam sa mundo, sa loob ng 35 taon, ay nagsimulang magkaroon ng galit at ang kanyang mahigpit na nakasara na labi ay bahagyang nanginig. Ang bata na nasaktan dahil sa kanya, ang bata na dinudugo dahil sa kanya. Ang anyo niya ay nagpaalala sa kanya ng kanyang asawa na pumanaw at 35 taon na ang nakakaraan habang naghihintay sa kanyang higaan. Anak, ang pangalan niya ay Andy, di ba? Isang malaking aral na siguro sa iyo kung ano ang mangyayari kung susuwayin mo ako. Nagmadaling lumapit ang manager at pinilit na patayuin si Andy. Habang hinihila palayo, patuloy na nakatingin si Andy kay Tatang Kiko at si Tatang Kiko naman ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha habang tinatanggap ang tingin na iyon. Bibigyan kita ng 30 segundo, Lolo, sabi ni Cassie habang tinitingnan ang kanyang relo. Kung hindi ka magsisimula sa loob ng 30 segundo, ipapahila kita sa mga security guard at pagkatapos, ang batang si Andy na iyon ay tatanggalin na sa trabaho ngayon. Lumiwanag ng matalas ang tingin ni Tatang Kiko. Malinaw na naramdaman niya ang masamang intensyon ng babaeng ito na gustong isama pa ang bata. Bumalik sa isip ni Tatang Kiko ang nakaraan. Sa edad na 35, kinailangan niyang ibenta ang violin ng kanyang asawa. Ang violin na lubhang pinahahalagahan ng kanyang asawa ay ibinigay niya sa isang second-hand dealer at ang perang natanggap niya
ay 50,000 piso lamang. Umiyak ang kanyang asawa nang hawakan niya ang perang iyon. Patawad, minamahal ko. Pinilit kitang ibenta ang violin. Talagang isa akong masamang asawa. Nang gabing iyon, sumumpa si Tatang Kiko sa kanyang puso. Sisiguraduhin niyang kikita siya ng pera at magiging isang mahusay na pianista at bibili siya ng pinakamagandang violin sa mundo para sa kanyang asawa. Kaya naman, mas marami siyang tinugtog na konsyerto at mas marami siyang kinita. Ngunit anong silbi ng perang iyon? Hindi na nahawakan ng kanyang asawa ang violin na iyon at pumanaw na. Dahan-dahang inilagay ni Tatang Kiko ang kanyang mga daliri na basa sa alak sa keyboard. Ang pakiramdam ng mga toots sa kanyang mga daliri ay malamig at tila ang pintuan na isinara niya sa loob ng 35 taon ay umungol habang bumubukas. Ang ilusyon ng ballroom ay lumayo at ang ilaw ng chandelier ay lumabo, tila siya at ang piano na lamang ang natira. 10 segundo, sigaw ni Cassie, ngunit hindi ito narating sa pandinig ni Tatang Kiko. Huminga ng malalim si Tatang Kiko at nagpasya na tumugtog sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon. Pinuno niya ng lakas ang kanyang mga daliri at sa maikling sandali bago niya pindutin ang mga toots, tila huminto ang oras sa katahimikan. Chizuru, ipaparinig ko na ngayon. Ipaparating ko sa iyo ang hindi ko nagawa sa loob ng 35 taon gamit ang keyboard na ito. Tumunog ang unang nota nang pindutin ni Tatang Kiko ang keyboard gamit ang kanyang mga daliri. Isang mababa at mabigat na tunog ang kumalat na bumabasag sa ilusyon ng ballroom. Ang tunog ng mga basong champagne na nagbabanggaan, ang mga bulungan ng mga bisita at ang pagtawa ni Cassie ay naputol ng nag-iisang nota na iyon. Tila isang malaking kampana ang tumunog at nanginig ang hangin. Ngunit sa ikalawang nota, nagkaroon ng problema. Ang mga daliri ni Tatang Kiko ay napindot ang maling toots at isang matalim na dissonance ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang kanyang mga daliri na hindi nakahawak ng piano sa loob ng 25 taon ay naninigas at ang kanyang mga kamay ay hindi makasunod sa melodiya na naaalala ng kanyang isip. Oh, ayan na nga. Pumalakpak si Cassie at tumawa ng malakas at nakitawa rin ang kanyang mga kasama. Narinig mo? Mas magaling pa siguro tumugtog ang aso sa kalsada. Kalad ka rin na siya. Sayang sa oras. Nagbigay ng senyas si Cassie sa mga security guard at lumapit ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit kay Tatang Kiko. Ipinikit ni Tatang Kiko ang kanyang mga mata habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa keyboard at narinig niya ang boses ng kanyang asawa 35 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang taong lumilikha ng pinakamagandang tunog sa mundo. Lumitaw sa kanyang isip ang mukha ng kanyang asawa na nakahiga sa kama ng ospital. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga pisngi ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mainit. Kahit na na-diagnose siya ng pancreatic cancer, mahigpit pa ring hinawakan ng kanyang asawa ang kamay ni Tatang Kiko at sinabi, "Huwag mong iwanan ang piano dahil sa akin. Pakiramdam ko, gumaganda ang mundo kapag tumutugtog ka." Noon, sinagot ni Tatang Kiko, "Kapag gumaling ka, magsasagawa ako ng isang konsyerto para sa iyo lamang. Tutugtog ako para sa iyo lamang sa pinakamalaking entablado sa mundo." Ngunit hindi natupad ang pangakong iyon. Naglibot si Tatang Kiko sa mas maraming konsyerto sa pangalan ng pagkuha ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang asawa at tumugtog siya ng piano hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibang bansa. Kaya naman, iniwan niya ang tabi ng kanyang asawa at ginugol ang mga gabi sa eroplano, sa mga hotel room at sa mga concert hall sa mga di kilalang bayan. At isang araw, nakatanggap siya ng tawag sa Vienna Airport. "Sir, pumanaw po ang inyong asawa kaninang umaga." Patuloy po siyang tinawag ang inyong pangalan hanggang sa huling sandali. Sa gitna ng airport lobby, bumagsak si Tatang Kiko. Ang pasaporte na hawak niya ay nahulog sa sahig at walang tigil na dumaloy ang kanyang luha. Mag-isa lang na namatay ang kanyang asawa. Ang asawa na lubos na minahal ni Tatang Kiko, ang asawa na lubos na nagmahal kay Tatang Kiko ay ipinikit ang kanyang mga mata ng mag-isa sa isang walang tao na silid ng ospital. Simula ng araw na iyon, isinara ni Tatang Kiko ang piano. Ang piano na tinutugtog niya para sa kanyang asawa ay naging piano na pumatay sa kanyang asawa.
dahil tumugtog siya ng piano para kumita ng pera at dahil sa pera na iyon hindi siya nakasama sa tabi ng kanyang asawa. Sa loob ng 35 taon, hindi niya nahawakan ang keyboard at ang maalamat na maestro na tinawag na maestro ng tunog, si Tatang Kiko, ay nawala sa mundo. Ngunit ngayon, ang kanyang mga daliri ay muling nasa ibabaw ng keyboard. Chizuru, ito na ang huli. Tutugtog ako sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon. Ang pagtugtog na gusto mong marinig. Sa wakas ay kaya ko nang iparinig. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Andy na nakakuyom ang kanyang duguan na mga kamay habang nakatingin kay Tatang Kiko. Tumigil siya sa paglakad nang akala niya ay hihilain na siya ng manager. Nakita niya ang isang bagay na dumadaloy mula sa mata ng matanda. Inakala niyang alak, ngunit hindi. Tunay na luha ito. Kinagat ni Andy ang kanyang labi at ipinagdasal ng taimtim habang magkasama ang kanyang mga kamay. Pakiusap, pakiusap, sana matapos niya ang kanyang pagtugtog. Sa sandaling iyon, nakita ni Tatang Kiko si Andy sa sulok ng kanyang paningin. Ang anyo ng batang babae na nagdarasal gamit ang kanyang duguan ng mga kamay ay nagpaalala sa kanya ng kanyang asawa na nagdarasal gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang higaan. 15 taon na ang nakakaraan. Chizuru, ikaw ba ang nagpadala ng batang ito? Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni Tatang Kiko. Sa simula, dahan-dahan at pahinto-hinto, ngunit tila ang yelo sa isang nakakulong na ilog ay natunaw at nagsimulang umagos, gumaan ang kanyang mga daliri. Ang mga kalamnan na naninigas sa loob ng 15 taon ay nagbalik ang alaala at ang kanyang mga daliri ay tila buhay habang dumudulas sa ibabaw ng keyboard. Isang simpleng melodiya ang umagos. Ito ay ang Clair de Lune ni Debussy, ang paborito ng kanyang asawa. Nagsimulang magbago ang hangin sa ballroom. Ang mga bisita na nagtatawanan at nag-iingay ay isa-isang tumigil sa pakikipag-usap at humarap sa piano. Ang dissonance na narinig kanina ay nawala at ang malinaw at malalim na melodiya ay pumuno sa ballroom. Sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ang musika na nilikha ng matandang basa sa alak ay mayroong nakakasakit na kalungkutan. Tumigil ang pagtawa ni Cassie at dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga daliri ng matanda na kanina ay pinagsasabihan niyang maglinis ng sapatos ay mabilis na gumalaw sa ibabaw ng keyboard nang hindi kapanipaniwala. Hindi lang ito isang simpleng pagtugtog, ang bawat tono ay puno ng damdamin at ang bawat nota ay may kwento. Nagsimulang magkaroon ng bagong reaksyon sa comment section ng livestream. Ha? Ang galing ng pagtugtog. Hindi ba siya tunay na pianista? Ang melodiya ay unti-unting naging mas komplikado at ang simpleng Clair de Lune ay binago at naging tila ibang kanta. Habang ang kaliwang kamay ay naglalabas ng mababang tono, ang kanang kamay naman ay naglalabas ng malinaw na tunog na parang ginto sa mataas na nota at ang mga tono na nilikha ng kanilang pagtawid ay tila dalawang tao na nag-uusap. Umagos ang luha mula sa mata ni Andy. Kahit na hindi siya dalubhasa sa musika, malinaw na naramdaman niya ang damdaming nakapaloob sa pagtugtog na ito. Pagmamahal, pagsisisi, pag-ibig, at pagpapatawad, mga matinding damdamin. Hindi niya alam kung sino ang matandang iyon, ngunit alam niya na ang musikang iyon ay isang liham na para sa isang tao. Umiyak si Andy nang walang tunog at maging ang manager na nasa tabi niya ay hindi siya mahila nakatingin ng tulala sa piano. Binalot ng katahimikan ang buong ballroom. Ang matanda, na kanina ay tinutukoy na pulubi na may amoy ng alak, ay naglalabas ng ibang aura. Ang kanyang nakabaluktot na likod ay umunat at ang kanyang mga balikat na nakayuko ay tuwid na. Kahit na nakasuot siya ng kupas na damit trabaho na puno ng mancha ng alak, ang kanyang postura ay tila isang malaking pader, isang karangalan na hindi pinapayagan ng sinuman na lumapit ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Ngunit biglang may narinig si Tatang Kiko na kakaibang boses. Minamahal ko, nasaan ka? Boses ito ng kanyang asawa. Ang matinding boses na naghahanap kay Tatang Kiko sa kanyang higaan at 35 taon na ang nakakaraan ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang halusinasyon. Mariing ipinikit ni Tatang Kiko ang kanyang mga mata, ngunit lalo pang luminaw ang halusinasyon. Bakit hindi ka lumalapit? Saan ka nagpunta?
At iniwan mo ako ng mag-isa. Minamahal ko, natatakot ako. Unti-unting naging sigaw ang boses ng kanyang asawa. Ang boses na sa simula ay mahina na parang pagmamahal ay naging pag-iyak ng malakas. At sa ibabaw ng sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw ang mapanuksong tawa ni Cassie. Naghalo ang dalawang tunog at gumulo sa isip ni Tatang Kiko. Tila libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang utak. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa gitna ng isang mabilis na passage, napindot ng kanang kamay ni Tatang Kiko ang maling toots at isang matalim na dissonance ang kumalat sa ballroom. Naputol ang dumadaloy na melodiya at sa halip na magandang tunog na parang ginto, isang nakakabingi na tunog ang lumabas. Tumigil ang mga daliri ni Tatang Kiko sa ibabaw ng keyboard at kinuyom niya ang nanginginig na mga kamay sa kamao. Tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo at tila lumabo ang kanyang paningin. Oh, tapos na, di ba? Agad na tumayo si Cassie at naghiyawan at ang kanyang mukha ay puno ng ngiti ng nagwagi. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ko? Imposibleng matutugtog ng matandang iyan ang piano, nagpapanggap lang pala. Muling nagsimulang lumipad ang mga panunukso mula sa lahat ng sulok. Ang mga bisita na kanina ay pinipigil ang kanilang hininga ay naglabas ng hininga ng ginhawa habang nagtatawanan. Medyo kinabahan ako. Imposibleng ang isang matanda na parang pulubi ay maging tunay na pianista, di ba? Oo nga. Kanina, parang totoo ang pagtugtog niya kaya akala ko kung ano na. Pero tsamba lang pala, nakayuko pa rin si Tatang Kiko habang nakatingin lamang sa keyboard at ang kanyang anyo ay lubhang nakakaawa. Kaagad nakalad ka rin ang matandang ito. Kalad ka rin siya at paluhurin sa harap ng sapatos ko. Natalo siya kaya kailangan niyang tuparin ang pangako. Simula ngayon, ikaw ang maglilinis ng sapatos ko. Naintindihan mo? Dalawang security guard na nakasuot ng itim na suit ang lumapit ng malalaking hakbang sa piano at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat ni Tatang Kiko. Hindi makalaban si Tatang Kiko. Ang sigaw ng kanyang asawa ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip at ang kanyang buong katawan ay tila naparalisa at hindi makagalaw. Hinila ng security guard ang braso ni Tatang Kiko at itinayo ang katawan ni Tatang Kiko mula sa upuan ng piano. Habang nakatingin ang buong ballroom, ang matandang basa sa alak ay dahan-dahang hinihila palabas. Sa sandaling iyon, may tumalon mula sa sulok ng ballroom, si Andy. Hawak-hawak ang kanyang duguan na mga kamay, tumakbo siya palapit, sinusuway ang lahat. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng kanyang senior at ang tingin ng manager. Hinawakan ni Andy ang braso ng security guard gamit ang kanyang dalawang kamay at pinilit na kumapit ng buong lakas. Pakiusap! Bigyan niyo lang po siya ng kaunting oras. Hindi pa po tapos. Umalingaw-ngaw ang boses ni Andy sa ballroom at lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Isang maliit at payat na batang babae ang kumakapit sa isang malaking security guard sa harap niya at desperadong lumalaban. Gulo, bitawan mo. Iwinagayway ng security guard ang kanyang braso upang paalisin si Andy at ang katawan ni Andy ay lumutang sa hangin bago bumagsak sa sahig. Tumama ang kanyang likod sa malamig na sahig na marmol at isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw at mahirap na umungol si Andy. Tuwid na nakita ni Tatang Kiko ang eksenang iyon, ang duguan na kamay, ang punit na damit, ang baluktot na mukha. Ang anyo niya ay nagsimulang magpaalala sa kanya ng alaala 35 taon na ang nakakaraan. Sir, ang inyong asawa po ay hinahanap kayo at nahulog sa kama. Nang makita po siya ng nurse, matagal na po siyang nakahiga sa sahig. Ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang kasama, pagbalik niya mula sa Vienna ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hinahanap siya ng kanyang asawa nang siya ay pumanaw. Sa isang walang tao na silid ng ospital, habang tinatawag ang pangalan ni Tatang Kiko, nahulog siya mula sa kama at pumanaw ng mag-isa sa malamig na sahig. Noon, si Tatang Kiko ay tumutugtog ng piano sa kabilang panig ng mundo, tumatanggap ng palakpakan. Nangyari muli ang parehong bagay. Isang tao na nasaktan dahil sa kanya, isang tao na bumagsak upang protektan siya. 35 taon na ang nakaraan, wala siyang nagawa. Hindi siya nakasama sa huling sandali ng kanyang asawa at tanging ang humingi ng tawad sa harap ng malamig na bangkay ang kaya niyang gawin. Ngunit ngayon, iba na. Sa sandaling ito, hindi siya pwedeng bumagsak.
Itinaas ni Andy ang kanyang mukha mula sa sahig at tiningnan si Tatang Kiko ng may duguan na mukha. Punit ang kanyang labi at dumadaloy ang dugo. At may mga gasgas din sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling malinaw. Kahit hindi siya nagsasalita, sinasabi ng kanyang mga mata ang lahat, ayos lang po ako. Magpatuloy lang po kayo sa pagtugtog. Sa loob ng dibdib ni Tatang Kiko, sumabog sa wakas ang galit na itinago niya sa loob ng 35 taon. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Tatang Kiko at marahas niyang ipinilansik ang mga kamay ng mga security guard na humawak sa kanyang balikat. Isang lakas na hindi mo aakalain na manggagaling sa isang 75 taong gulang na matanda. Gumewang ang mga security guard at umatras. At sa pagkakataong iyon, muling umupo si Tatang Kiko sa upuan ng piano. Ang mga daliri ni Tatang Kiko ay bumagsak sa keyboard. Ang bawat nota ay tila kidlat na yumanig sa ballroom. At bahagyang nanginig ang chandelier. Ang mga bisita ay nagulat at nanigas, at sabay-sabay na nawala ang kanilang mga ngiti. Iba na ang pagtugtog kaysa kanina. Ang malambot at magandang melodiya ay nawala, at isang malakas at marahas na agos ng tunog ang umagos. Tila ang galit, kalungkutan, at pagsisisi na itinago sa loob ng 35 taon ay sabay-sabay na sumabog. Nagsimula ang La Campanella. Ngunit ngayon ay lubhang iba na kaysa kanina. Habang pinapanatili ang balangkas ng orihinal na kanta, idinagdag ang sariling interpretasyon ni Tatang Kiko. Ang matataas na tono na umalingaw-ngaw na parang ginto ay tila isang requiem na nagpaparamdam ng mga patay at ang mababang tono na kumukulog ay tila ang lupa ay nahati at umiiyak. Ang bawat isa sa kanyang mga daliri na tumutugtog sa keyboard ay mayroong sama ng loob. At ang sama ng loob na iyon ay naging mga nota na pumuno sa ballroom. Namutla ang mukha ni Cassie at ang mga bisita ay nakanganga at nanigas. Ang matanda na kanina ay kaaway nila ay ngayon ang naghahari sa buong ballroom. Sa bawat paggalaw ng kanyang daliri, nanginig ang hangin at bumilis ang tibok ng puso. Sumabog ang comment section ng live stream. Ano to? Ang galing. Ito ba ang pagtugtog ng isang 75 taong gulang na matanda? Akala ko pulubi lang siya pero baliktad na ang sitwasyon. Mabilis na lumampas sa ilang 10,000 manonood ang bilang ng mga manonood at nagsimulang lumabas sa real-time trend ang Hotel Piano Matanda. Nagmamadaling sinubukan ng mga kasama ni Cassie na ihinto ang live stream ngunit huli na ang lahat. Ang video ay kumalat na sa di mabilang na tao. Dahan-dahang bumangon si Andy mula sa sahig. Masakit ang kanyang tuhod. At dumadaloy ang dugo mula sa kanyang palad, ngunit nakangiti siya. Ang kanyang mukha ay may luha at dugo, ngunit malinaw ang kanyang ngiti. Nagkasalubong ang tingin nila ni Tatang Kiko at ngumiti si Andy at tumango. Chizuru, nakikita mo ba? Siya ang nagligtas sa akin. Isang bata na mainit ang puso, tulad mo ang nagpatayo sa akin muli sa loob ng 15 taon. Ngayon, ipapakita ko na sa iyo kung bakit ako tinawag na maestro ng tunog. Ipinikit ni Tatang Kiko ang kanyang mga mata at ang lahat ng ingay sa paligid ay tuluyan ng nawala. Pumasok siya sa isang mundo kung saan siya at ang piano lamang ang umiiral at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw nang walang koneksyon sa kanyang kalooban. Tuluyan nang nagising ang maestro na natutulog sa loob ng 13 taon. Sumampa ang La Campanella sa kanyang pinakamataas na punto. Ang mga daliri ni Tatang Kiko ay baliw na sumayaw sa ibabaw ng keyboard at ang mga nota ay pumuno sa ballroom na parang bumubuhos na ulan. Unti-unting bumilis, unti-unting lumakas, unti-unting tumaas ang melodiya na humihigpit sa puso ng mga tao. Hindi sila makahinga. Pakiramdam nila kapag natapos ang musikang ito, may matatapos din. Isang lalaki na nasa edad na nakikihalubilo sa mga bisita, ang biglang tumayo. Nakasuot siya ng salamin at kulay abong suit at siya ang pinakamahalagang kritiko ng klasikong musika sa Pilipinas. Hindi niya akalain na makakarinig siya ng ganitong pagtugtog sa party na kanyang dinaluhan. Namutla ang kanyang mukha at ang baso ng champagne na hawak niya ay nahulog sa sahig. Si Tatang Kiko! Si Tatang Kiko! Umalingaw-ngaw ang sigaw na iyon sa ballroom at nagkaroon ng kaguluhan. Ano? Si Tatang Kiko? Imposible. Ang maalamat na pianista na biglang nagretiro at 35 taon na ang nakaraan at nawala, ang mga mata ng kritiko ay puno ng kumpiyansa.
35 taon na ang nakaraan. Noong bata pa siyang reporter, sinakop niya ang huling konsyerto ni Tatang Kiko sa Cultural Center of the Philippines. Ang lakas ng pagpindot sa keyboard, ang anggulo ng pagpihit ng pulso, ang timing ng pagpindot sa pedal. Lahat ng ito ay katulad ng gabing iyon 35 taon na ang nakaraan, ngunit mas naging malalim pa ito. Isang pagtugtog na may kasamang bigat ng mga nakaraang taon. Sino si Tatang Kiko? Ang tanong na iyon ay narinig at nagmamadaling kinuha ng katabi niyang kasama ang kanyang smartphone at nag-search. Tignan mo to, maestro ng tunog Tatang Kiko, itinuturing na pinakamahusay na pianista ng ika-20 siglo, ngunit biglang nagretiro 35 taon na ang nakaraan at nawala. Ang bawat konsierto niya sa kanyang kasikatan ay nagkakahalaga ng ilang daang milyong piso. Namutla ang mukha ni Cassie. Naghagis siya ng 100 milyong pisong tseke sa isang pianista na nagkakahalaga ng ilang daang milyong piso at inutusan siyang maglinis ng sapatos. Ang matanda na kanyang tinukoy na pulubi, binuhusan ng alak at pinagtawanan sa live stream ay isang world-class artist. Nanginginig ang mga paa ni Cassie at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nalaman niya na may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Nawalan ng lakas ang kanyang tuhod at bumagsak si Cassie sa sahig at dumating ang huling sandali. Sabay-sabay na pinindot ng 10 daliri ni Tatang Kiko ang keyboard at ang huling tono na parang isang malaking kulog ay yumanig sa ballroom. Nanginig ang mga baso, umalog ang chandelier at tila huminto ang puso ng mga tao. Ang tono na iyon ay umalingaw-ngaw sa hangin at pagkatapos ay dahan-dahang nawala at ang katahimikan ay bumalot sa ballroom. Walang gumalaw. Ang katahimikan na hindi mo maririnig maging ang paghinga ay tumagal ng ilang segundo at lahat ng tao ay nanigas na parang bato. Hindi nila alam kung ang narinig nila ay totoo o isang panaginip. Ang nagbasag sa katahimikan ay si Andy. Si Andy, na nakaupo sa sahig, ay nagsimulang pumalakpak gamit ang kanyang duguan na mga kamay. Pak, pak, pak. Ang mahinang palakpak ay umalingaw-ngaw sa ballroom at sa tunog na iyon, nagsimulang umusbong ang palakpak mula sa lahat ng dako. Mula sa 1, naging 2, mula sa 2, naging 10, mula sa 10, naging 100. Ang mga bisita na kanina ay nag-iingay at nanunukso ay tumayo at pumalakpak. Ang ilan ay umiiyak habang pumapalakpak at ang ilan naman ay naghiyawan. Bravo, bravo! Napuno ang ballroom ng hiyawan at palakpakan at tumayo ang mga tao mula sa kanilang mga upuan upang magbigay ng standing ovation. Hindi gumalaw si Tatang Kiko. Nakaupo pa rin siya sa harap ng piano, dahan-dahang yumuko at inilagay ang kanyang noo sa keyboard. Hindi niya narinig ang hiyawan, ang palakpakan, wala. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa at narinig niya ang boses ng kanyang asawa sa kanyang tainga. Minamahal ko, salamat. Talagang napakaganda. Nanginginig ang balikat ni Tatang Kiko at umagos ang luha sa keyboard. Chizuru. Sa wakas, natupad ko na ang aking pangako. Kahit 35 taon na ang lumipas, sa wakas ay nakatugtog ako para sa iyo lamang. Salamat sa pakikinig, salamat sa paghihintay, at salamat sa pagmamahal sa akin. Binalot ng kagalakan ang ballroom, ngunit umiiyak si Tatang Kiko ng mag-isa. Ang mga luha na hindi niya naiiyak sa loob ng 13 taon, ang mga salita na hindi niya naiipahayag sa kanyang asawa ay sa wakas ay ibinuhos niya sa keyboard ngayon. Bang! Biglang bumukas ang pangunahing pintuan ng ballroom at lahat ng tingin ay nakatuon doon. 4 o 5 security guard ang unang pumasok at pagkatapos ay isang lalaki ang lumapit ng malalaking hakbang. Sa edad na huling bahagi ng 60s, tuwid ang kanyang likod. Matalas ang kanyang tingin at ang kanyang paglakad ay nagpapakita ng autoridad. Si Don Ricardo Hidalgo, ang pinuno ng pandaigdigang grupo, kabilang ang hotel na ito, at ang ama ni Cassie. Don Ricardo, nagmamadaling lumapit ang manager ng hotel at sabay-sabay na yumukod ang mga empleyado. Hindi pinansin ni Don Ricardo ang mga ito at pumasok sa ballroom, ngunit sa sandaling iyon, huminto ang kanyang mga paa sa tanawing nakikita niya. Magulo, may gumulong na bote ng alak sa sahig at kumalat ang mga nabasag na salamin sa lahat ng dako. Ang kanyang anak ay nakahandusay na tulala at sa isang sulok may umiiyak at sa gitna ng ballroom
Sa harap ng grand piano, nakaupo ang isang matanda na basa sa alak. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Sa unang pagkakataon, pinunasan niya ang kanyang mga mata na tila hindi makapaniwala. Sa ikalawang pagkakataon, bumuka ang kanyang bibig sa pagkabigla. At sa ikatlong pagkakataon, lumuhod ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang pinuno ng isang mayamang angkan na nasa edad 60s, ang chairman ng isang grupo na nagkakahalaga ng ilang daang bilyong piso, ay lumuhod sa harap ng 12-dosenang bisita. Maestro, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Ricardo sa ballroom at lahat ng tao ay nanigas. Maestro, bakit kayo narito? Ano ang nangyayari dito? Nanginginig ang boses ni Don Ricardo at may luha sa kanyang mga mata. Masakit sa puso na makita ang kanyang mentor na muling nakita pagkatapos ng 15 taon na nakaupo sa ganitong anyo. Gumapang si Don Ricardo gamit ang kanyang tuhod at yumuko sa harap ni Tatang Kiko. Inilagay ang kanyang noo sa sahig at yumuko ng malalim. Maestro, ang inyong di karapat-dapat na alagad, si Ricardo, ay bumabati. Labis po akong humihingi ng tawad sa hindi pagdalaw sa loob ng 35 taon. Nagkaroon ng bulungan sa ballroom at nagsimulang magpalitan ng mga bulong ang mga bisita. Ang matandang iyon, ang maestro ng chairman ng isang mayamang angkan, imposible. Ang pinakamalaking pagkabigla ay si Cassie. Si Cassie, na nakahandusay sa sahig, ay dahan-dahang tumayo at nagtaas ng boses ng may anyo na hindi makapaniwala. Ama, anong ginagawa niyo? Bakit kayo lumuluhod sa matandang iyan? Humarap si Don Ricardo at tiningnan ng masama si Cassie at nanigas ang bibig ni Cassie sa tingin na iyon. Ang mga mata ni Don Ricardo ay may halong galit, pagkabigla at kahihiyan. Alam mo ba kung sino ang taong ito? Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo, yumuko muli ng malalim kay Tatang Kiko at pagkatapos ay humarap sa mga bisita. At sa isang malakas na boses na maririnig sa buong ballroom, ipinahayag niya, siya ay si Maestro Tatang Kiko. 35 taon na ang nakaraan, siya ay tinawag na Maestro ng Tunog, isang maalamat na pianista na naglibot sa mundo, at ang aking guro sa musika at ang taong nagpahiram sa akin ng kapital nang magsimula ako ng negosyo. Nagulat ang ballroom at umusbong ang mga sigaw ng pagkabigla mula sa lahat ng dako. Hindi lang iyon, lalo pang lumakas ang boses ni Don Ricardo at namayani ang katahimikan sa ballroom. Ang perang ipinahiram ni Maestro ay ang kanyang ipon para sa pagpapagamot ng kanyang namatay na asawa. Pagkamatay ng kanyang asawa, sinabi ni Maestro na hindi na niya kailangan ang pera at ipinuhunan niya ito sa akin. Ang perang iyon ang kapital ng ating grupo. Ngayon, ang hotel na ito, ang gusaling ito, ang lahat ng nasa ating grupo ay dahil kay Maestro. Tumigil sandali si Don Ricardo at lahat ng nasa ballroom ay napahinga ng malalim. Natural, si Maestro ang tunay na may-ari ng hotel na ito at isa rin siya sa mga pangunahing shareholder ng ating grupo. Binaligtad ang ballroom. Ano? Ang matandang iyon ang may-ari ng hotel na ito. Ang tunay na may-ari? Namutla ang mukha ng mga bisita. Ang mga taong kanina ay tumukoy sa kanya na pulubi at sinabing, anong amoy yan? Ang mga taong nagreklamo tungkol sa pamamahala ng hotel ay nagsimulang manginig. Tiningnan ni Don Ricardo ang ballroom at nakita niya ang mga gumulong na bote ng alak at ang pulang mantsa sa damit ni Tatang Kiko. Tiningnan niya ang basang buhok ni Tatang Kiko, ang may mantsa na mukha at ang punit na damit trabaho. Nabaluktot ang ekspresyon ni Don Ricardo at bumaba ang kanyang boses. Sino ang gumawa nito? Malamig at mabigat ang kanyang boses. Binalot ng lamig ang buong ballroom at walang sinuman ang nakasagot. Sa sandaling iyon, isang tao ang lumapit. Si Andy. Hawak-hawak ang kanyang duguan na mga kamay. Nakasuot ng punit na medyas at may gasgas na tuhod, tumayo siya sa harap ni Don Ricardo. Hinila ng kanyang senior ang kanyang manggas mula sa likod, ngunit ipinilansik ni Andy ang kanyang kamay at lumapit. Ako na po ang magpapaliwanag. Nanginginig ang boses ni Andy, ngunit matatag ang kanyang tingin. Ang bisita pong ito ay pumasok sa hotel upang sumilong sa ulan, ngunit itinulak po siya ng security guard sa sahig. At pagkatapos, si Ginang Hidalgo. Huminto sandali si Andy at sumigaw si Cassie nang tumahimik ka, ngunit nagpatuloy si Andy.
Si Ginang Cassandra Hidalgo po ay binuhusan ng alak ang ulo ng bisita at isinusuksok niya po ang isang tseke na nagkakahalaga ng 100 milyong piso sa dibdib ng bisita at sinabing, "Kung matutugtog mo ang piano, ibibigay ko ito. Kung hindi, lumuhod ka at halikan ang aking sapatos." Nag-livestream din po sa Instagram. Habang patuloy ang testimonya ni Andy, lalong naging baluktot ang mukha ni Don Ricardo at nanginginig ang kanyang kamao. May video po kami. Isang kasama ang lumapit at iniabot ang kanyang smartphone kay Don Ricardo. Ito po ay isang video na na-livestream ng real-time at ilang daang libo na po ang nakapanood. Kumalat na rin po ang recording. Nang i-play ni Don Ricardo ang video, ipinakita sa screen ang eksena kung saan ibinuhos ni Cassie ang alak sa ulo ni Tatang Kiko. Pasensya na, pero mas bagay sa damit na iyan ang alak na ito, ang mapanuksong boses ang umagos at nanginginig ang mga kamay ni Don Ricardo. Nang matapos ang video, dahan-dahang lumapit si Don Ricardo kay Cassie. "Ama, ako po, yan." Sinubukan ni Cassie na magpaliwanag, ngunit tuwid na tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak at sa isang mababang boses na umalingaw-ngaw sa ballroom, sinabi niya, "Hindi ka anak ko." Agad na nawala ang kulay sa mukha ni Cassie. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa ballroom at ang bigat ng isang salita na iyon ay pumiga sa hangin. "Ang bobong ito!" Nagtaas ng boses si Don Ricardo at tila yumanig ang buong ballroom. "Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ang taong nagbigay sa akin ng buhay, ang aking maestro at ang pundasyon ng ating grupo, binuhusan mo ng alak at inutusan mong maglinis ng sapatos?" Umagos ang luha mula sa mata ni Don Ricardo at naging malabo ang kanyang boses. "Hindi ko kailanman nagawang suklian ang kabutihan ni Maestro. Sa loob ng 35 taon, hindi ko man lang siya nalaman kung paano siya nabubuhay. At ngayon, ang anak ko, ang anak na aking ipinanganak, ay gumawa ng ganito kay Maestro?" Lumuhod si Cassie sa sahig at nagsimulang magkagulo. "Ama, nagkamali po ako. Hindi ko po alam. Talagang hindi ko po alam. Pakiusap. Patawarin niyo po ako kahit isang beses lang." Ngunit malamig na tumalikod si Don Ricardo at ipinahayag sa buong ballroom, epektibo ngayong araw, aalisin si Cassandra Hidalgo sa kanyang posisyon bilang direktor. Ang lahat ng karapatan sa pamamahala at pagmamana ay walang bisa at hindi siya papayagan na humawak ng anumang posisyon sa loob ng grupo. Ang desisyong ito ay hindi na mababago. "Ama, pakiusap, kahit isang beses, anak niyo po ako." Sumigaw si Cassie, ngunit hindi siya pinansin ni Don Ricardo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Tatang Kiko ang kanyang mukha. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha na basa sa alak, ngunit ang ngiti na iyon ay walang init. Isang malamig, matalim, at nakakapanindig balahibong ngiti. "Ricardo," sabi ni Tatang Kiko, at umayos ng tindig si Don Ricardo, "ang edukasyon ng anak mo ay tila lumabis." Isang salita lang, ngunit ang bigat nito ay katumbas ng libu-libong ginto. Muling yumukod si Don Ricardo ng 90 degrees at nanginginig ang kanyang boses. "Patawad po, Maestro. Lahat po ay dahil sa aking kakulangan." Hindi sumagot si Tatang Kiko at muling tiningnan ang piano. Bumaba ang mabigat na katahimikan sa ballroom at walang sinuman ang makagalaw. Dahan-dahang gumalaw si Tatang Kiko at may kinuha siya mula sa kanyang basang bulsa. Isang gusot at may mantsa na papel. Isang tsekeng may gintong dekorasyon. Ito mismo ang tseke na isinulat ni Cassie ng 100 milyong piso at isinuksok sa dibdib ni Tatang Kiko. Hinawakan ni Tatang Kiko ang tseke sa pagitan ng kanyang mga daliri at tiningnan ng matagal. Kumalat ang pulang mantsa ng alak, punit ang gilid at basa ang papel. Nakakatawa na ang isang 100 milyong pisong tseke ay tila nakakaawa. Dahan-dahang ngumiti si Tatang Kiko at pinilansik ang tseke gamit ang kanyang daliri. Lumutang ang tseke sa hangin at bumagsak sa paanan ni Cassie at nagulat si Cassie at umatras. Ang 100 milyong piso na kanina ay buong pagmamataas niyang iwinawagayway ay ngayon ay nakakalat sa sahig na parang basura. "Hidalgo," sabi ni Tatang Kiko habang bumubuka ang kanyang bibig at tinitingnan si Cassie. Mababa ang kanyang boses, ngunit malinaw na maririnig sa buong ballroom. "Ang perang isinulat mo ng 100 milyong piso." Hindi makasagot si Cassie, nakayuko ang kanyang ulo at nanginginig.
Dahan-dahang tumayo si Tatang Kiko mula sa upuan ng piano at lumapit kay Cassie. Alam mo ba kung magkano ang orihinal na hiniram ng iyong ama sa akin? Nagkaroon ng bulungan sa ballroom. 35 taon na ang nakaraan. Ipinagkatiwala ko kay Ricardo ang lahat ng aking ipon na para sana sa pagpapagamot ng aking asawa. Hindi ko matiis na nasa akin ang pera kapag pumanaw na ang aking asawa. Dahil hindi ko naman nagamit ang pera na iyon para iligtas ang aking asawa. Bahagyang nanginig ang boses ni Tatang Kiko, ngunit agad itong bumalik sa isang matatag na boses. Sa tingin mo, magkano na ang perang iyon ngayon? Kung pagsasamahin ang 35 taon na interes at ang halaga ng shares ng grupo, aabot na ito sa ilang daang bilyong piso. Ang 100 milyong pisong isinulat mo ay isang maliit na bahagi lamang ng interes ng interes. Namutla ang mukha ni Cassie at mas lalong yumuko si Don Ricardo. Ngunit hindi ko na kailangan ng perang iyon, sabi ni Tatang Kiko habang tinitingnan ang tseke na nahulog sa paanan ni Cassie. Hindi na iligtas ng pera ang aking asawa. Dahil sa pera, hindi ako nakasama sa tabi ng aking asawa. Para sa akin, ang pera ay isang sumpa. Kaya sa loob ng 35 taon, nagtago ako. Namuhay ako ng tahimik sa lugar na hindi nakikita ang pera. Muling tiningnan ni Tatang Kiko si Cassie at ang kanyang tingin ay malamig na lumiwanag. Ikaw ang naglabas ng sumpang iyon ngayon. Isinuksok mo ang isang 100 milyong pisong tseke sa aking dibdib. Inihampas ni Cassie ang kanyang noo sa sahig. Patawad po, bulag po ako, pakiusap, patawarin niyo po ako, kahit isang beses lang. Hindi sumagot si Tatang Kiko at humarap kay Don Ricardo. Ricardo? Opo, maestro. Ang tsekeng ito ay tatanggapin ko bilang aking bayad sa pagtugtog. Dahil nagtugtog ako sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon ngayong gabi. Agad na pinulot ni Don Ricardo ang tseke at iniabot ito nang may paggalang gamit ang kanyang dalawang kamay. Nagpatuloy si Tatang Kiko. At simula ngayon, ang anak mo ang maglilinis ng sapatos ko. Nagulat si Cassie at itinaas ang kanyang mukha. Ibabalik ko lang sa kanya ang sinabi niya sa akin. Sinabi niyang kung hindi ako makakatugtog ng piano, luluhod ako at hahalikan ang sapatos niya. Nakatugtog ako ng piano. Ngayon, pangako ay pangako. Sino ang luluhod? Nagpatuloy si Don Ricardo. Gagawin po namin ang sinabi niyo, maestro. Cassie, simula ngayon, ikaw ang maglilinis sa hotel na ito. Mag-umpisa ka sa pinakamababa. Ama, sumigaw si Cassie, ngunit tinawag ni Don Ricardo ang mga security guard. Dalhin niyo siya. Simula ngayong gabi, isuot niyo siya ng cleaning uniform at ipasimula sa paglilinis ng banyo. Hinawakan ng dalawang security guard ang magkabilang braso ni Cassie, ngunit bago iyon, nawalan ng lakas ang mga paa ni Cassie. Ang Dior dress ay gumusot sa sahig at nahulog ang isa sa kanyang Louboutin heels. Ang kanyang anyo na kanina ay perpekto ay tuluyan ng nasira. Hinihila si Cassie habang gumagewang at nawala sa likod ng pintuan ng ballroom. Ama! Ama! Pakiusap! Tulungan niyo po ako! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Cassie na humihingi ng tulong sa ballroom, ngunit hindi lumingon si Don Ricardo. Unti-unting lumayo ang boses na iyon. Muling bumaba ang katahimikan sa ballroom. Ang mga taong kanina ay tumukoy kay Tatang Kiko na pulubi at pinagtawanan ay nagmamadaling lumapit, iniabot ang kanilang mga business card at yumuko. Maestro, kanina po, labis po akong nakagawa ng kabastusan, labis po akong humihingi ng tawad. Maestro, humihingi rin po ako ng tawad. Bulag po ako at hindi ko nakita ang tunay na halaga. Dumagsa ang mga business card, paghingi ng tawad at regalo, ngunit hindi man lang tiningnan ni Tatang Kiko ang mga ito. Tila pinansin niya lang ang hangin at binaliwala niya ang kanilang presensya. Ang mga bisita ay hindi alam kung ano ang gagawin at sa huli, isa-isa na lamang silang umalis. Nalaman nila sa unang pagkakataon kung gaano kapangit ang pagbabago ng ugali sa harap ng pera at kapangyarihan. Binuka ni Tatang Kiko ang kanyang bibig kay Don Ricardo. Ricardo? Opo, maestro. Baguhin natin ang patakaran sa pamamahala ng hotel na ito. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang mukha at sinabi ni Tatang Kiko habang tinitingnan ang ballroom. Nakita mo ang naranasan ko. Kung ang hotel ay ituturing ang isang tao na hindi tao dahil lang sa nakasuot siya ng nakakaawang damit,
at itutulak siya sa sahig dahil lang sa mukhang wala siyang pera, hindi ko mamumuhunan dito. Simula ngayon, kung may makikita ako na naghuhusga ng tao batay sa kanyang panlabas na anyo, babawiin ko ang lahat ng aking shares. Ang hotel ay isang lugar upang magsilbi sa tao, hindi sa pera. Iintindihin ko po, maestro. Siguradong susundin po namin ang inyong sinabi. Yumuko ng malalim si Don Ricardo at tumango si Tatang Kiko. Sa sandaling iyon, nakatuon ang tingin ni Tatang Kiko sa sulok ng ballroom. Nakasandal si Andy sa pader at nanginginig. Hawak-hawak ang kanyang duguan na mga kamay, nakasuot ng punit na medyas at may gasgas na tuhod. Nakatayo siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang isang mainit na ngiti sa mukha ni Tatang Kiko. Sa mukha ng matanda na tinalikuran ang mundo sa loob ng 35 taon, sa wakas ay sumikat ang ilaw ng pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Tatang Kiko kay Andy, at si Andy ay yumuko ng may kaba. Binibini, mahinang tawag ni Tatang Kiko, at itinaas ni Andy ang kanyang mukha. Salamat sa pag-abot ng tulong sa akin ngayon. Sa gitna ng lahat ng tumalikod, ikaw lang ang lumapit. Umagos muli ang luha mula sa mata ni Andy, at nanginginig ang kanyang labi. Ako po, ginawa ko lang po ang tama. Dahan-dahang hinawakan ni Tatang Kiko ang balikat ni Andy. Isa kang mabuting bata. Sana ay puno ang mundo ng mga taong tulad mo. Nang matapos ang kaguluhan sa ballroom ng gabing iyon, ginamot ni Andy ang kanyang mga sugat sa employee lounge at naghanda na umuwi. Habang tinitingnan ng benda sa kanyang palad, ang mga nangyari ng araw na iyon ay tila isang panaginip. Andrea Reyes, may tumawag mula sa likod at lumingon si Andy upang makita ang isang security guard na nakasuot ng itim na suit. Ipinatawag po kayo ni Maestro Tatang Kiko. Pwede po ba kayong sumama sandali? Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Andy at sumunod siya sa security guard ng may kaba. Paglabas nila sa lobby ng hotel at pagpasok sa VIP lounge, nakaupo si Tatang Kiko sa sofa sa tabi ng bintana. Iba na siya ngayon, nakasuot ng maayos na damit, isang suit na agad na inihanda ni Don Ricardo. Ipinakita ni Tatang Kiko ang sofa sa tapat at umupo si Andy ng may pag-iingat. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, kaya inilagay niya ito ng maayos sa kanyang tuhod, ngunit napansin niya ang kanyang kamay na may benda. Ayos lang ba ang kamay mo? Opo, hindi po malala. Gagaling din po agad, sabi ni Tatang Kiko habang hawak ang tseke sa mesa. Ito ay ang gusot at basa sa alak na 100 milyong pisong tseke. Kinuha ni Tatang Kiko mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na stamp at mahigpit na pinindot ito sa likod ng tseke. Kumuha ng panulat at nagsimulang magsulat ng isang bagay. Ito ay isang scholarship para sa pangarap ng batang ito. Idinulas ni Tatang Kiko ang tseke sa harap ni Andy. Ibibigay ko sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Andy at nagmamadaling kinaway niya ang kanyang kamay. Lolo, hindi po ito pwede. 100 milyong piso po ito. Hindi po ako karapat-dapat na tanggapin ito. Hindi karapat-dapat? Ikiniling ni Tatang Kiko ang kanyang ulo at sinabi niya sa isang mahinahon na boses, Binibini, ang nagprotekta sa akin ngayon ay hindi ang 100 milyong piso. Ang mainit na kamay mo. Nang tumalikod ang lahat, ikaw lang ang lumapit. Ikaw lang ang lumuhod sa harap ng isang maruming matanda na nakahandusay sa sahig at nagtanong kung ayos lang ako. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tapang na iyon? Umagos ang luha sa mata ni Andy at kinagat niya ang kanyang labi. Pero lolo, talagang napakalaking pera po ito. Ginawa ko lang po ang tama. Ang tama? Dahan-dahang ngumiti si Tatang Kiko at tiningnan ang labas ng bintana. Ngayon, daan-daang tao ang nasa ballroom na iyon. Sa gitna nila, sino pa ang gumawa ng tama maliban sa iyo? Lahat ay tumalikod at nagtawanan. Ang hirap pala gumawa ng tama. Nalaman ko muli ngayon. Umagos ang luha mula sa mata ni Andy at hinawakan ni Tatang Kiko ang kamay ni Andy. Ang kanyang mga kamay na may mancha ay mainit na bumalot sa kamay na may benda. Ito ay isang patas na gantimpala para sa iyong kabutihan. Masasaktan ang puso ko kung tatanggihan mo. Pakiusap, tanggapin mo. Pagkatapos ng sandaling pag-aalangan, tumango si Andy at nanginginig ang kanyang kamay habang tinatanggap ang tseke. Ano ang pangarap mo? Maging isang animation director po. Bata pa lang po ako,
Gusto ko nang gumawa ng animation. Lumiwanag ng matalas ang mga mata ni Tatang Kiko at kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang business card. Narito ang contact information. Siya ang producer ng isa sa mga nangungunang animation studio sa bansa. Kung babanggitin mo ang pangalan ko, makikipagkita siya sa iyo. Subukan mong makipag-ugnayan pagkatapos mong makapagtapos ng eskwela gamit ang scholarship. Kung ang isang mainit na tao na tulad mo ang gagawa ng animation, siguradong paiiyakin mo ang mundo. Tinanggap ni Andy ang business card at nanginginig ang kanyang mga kamay. Lolo, maraming salamat po. Hindi ko po ito malilimutan habang buhay. Yumuko ng malalim si Andy at nagbulong si Tatang Kiko na tila nag-iisip habang tinitingnan ang labas ng bintana. Chizuru, nakikinig ka ba? Sa loob ng 35 taon, akala ko na wala ka sa akin dahil sa pera, ngunit ngayon, sa wakas ay nagamit ko ang perang iyon upang buhayin ang pangarap ng isang tao. Sabi mo lagi, ang pera ay maaaring maging lason o gamot, depende sa taong gumagamit. Ilang araw pagkatapos, nagkagulo ang mundo ng musika. Kumalat ang balita na nabuhay muli ang maalamat na pianista na si Tatang Kiko na biglang nagretiro 25 taon na ang nakaraan at tumugtog ng La Campanella sa isang hotel ballroom. Ang livestream video ay umabot sa 10 milyong views at dumagsa ang mga tawag mula sa buong mundo. Dumating ang mga imbitasyon mula sa Opera House sa Europe, Carnegie Hall sa New York at Cultural Center of the Philippines at nag-alok ang isang ahensya ng ilang bilyong piso bilang bayad para sa isang comeback concert. Ngunit tinanggihan ni Tatang Kiko ang lahat ng alok. Hindi ako ang taong tumutugtog ng piano para sa pera. Huminto ako 35 taon na ang nakaraan at iyon pa rin ang aking balak. Lumipas ang 3 taon. Sa isang maliit na teatro sa Maynila, ipinalabas ang debut work ng isang bagong direktor, isang maikling animation film. Ang pamagat ay Mainit na Kamay. Nakasulat sa poster ang pangalan ng isang batang babaeng direktor, Direktor Andrea Reyes. Napuno ang venue ng mga taga-industriya at mamamahayag at bago ang pagpapalabas, may mensahe mula sa direktor. Nang umakyat si Andy sa entablado, nagbago ang kanyang ekspresyon, puno na ng kumpiyansa. Malaki ang pagkakaiba sa 3 taon na ang nakakaraan. Ang gawaing ito ay iniaalay ko sa taong nagligtas sa akin. 3 taon na ang nakakaraan, wala akong silbi. Halos isuko ko na ang aking pangarap dahil sa problema sa matrikula. At naramdaman ko na napakalamig ng mundo. Ngunit isang tao ang nag-abot ng tulong sa akin. Walang kondisyon, walang kapalit. Dahil sa mainit na kamay na iyon, nakatayo ako rito ngayon. Nanginginig ang boses ni Andy at may luha sa kanyang mga mata. Gusto ko sana siyang pasalamatan ng personal. Narito po ba siya ngayon? Tiningnan ni Andy ang audience at sa isang sulok sa pinakalikod, may isang nagtaas ng kamay. Isang matanda na nakasuot ng kupas na damit trabaho. Katulad ng araw na iyon 3 taon na ang nakakaraan, dumalo si Tatang Kiko sa pagpapalabas ng simple. Walang nakapansin sa kanya at hindi niya rin ipinakilala ang kanyang sarili sa sinuman. Nagkasalubong ang tingin nila ni Andy at dahan-dahang ngumiti si Tatang Kiko. Umagos ang luha mula sa mata ni Andy at yumuko ng malalim. Nagtagumpay ang batang iyon. Natupad niya ang kanyang pangarap. Chizuru, ang pera natin ay nagamit sa ganitong kabuting bagay. Masaya ka ba? Palubog na ang araw. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa isang tahimik na residential area sa Quezon City, sa isang maliit na Japanese-style room, nakaupo si Tatang Kiko sa harap ng isang upright piano. Sa labas ng bintana, kumalat ang paglubog ng araw sa taglagas at sa dingding ay nakasabit ang litrato ng kanyang asawa. Isang litrato ng kanyang asawa noong bata pa siya. Hawak ang violin at nakangiti ng maligaya. Dahan-dahang inilagay ni Tatang Kiko ang kanyang mga kamay sa keyboard. Isang malambot na melodiya ang umagos, at ito ay ang Clair de Lune ni Debussy, ang paborito ng kanyang asawa. Ang mabagal at magandang melodiya ay pumuno sa maliit na Japanese-style room. Chizuru, tutugtog ako ulit ngayon. Para sa iyo lamang, hindi sa pinakamalaking entablado sa mundo, kundi sa maliit na silid na ito. Sa harap ng litrato mo, ito ang huli kong magagawa. Bumuhos ang ilaw ng paglubog ng araw sa piano at sumayaw ang mga daliri ni Tatang Kiko sa keyboard.
Ang 35 taon na pagkakasala at pagsisisi ay naging tunog at umagos at pagkatapos ng huling nota, sumunod ang katahimikan. Nang ipikit ni Tatang Kiko ang kanyang mga mata, narinig niya ang boses ng kanyang asawa. "Minamahal ko, salamat. Talagang napakaganda." Isang mahinahon na ngiti ang kumalat sa mukha ng matanda at ang paglubog ng araw ay dahan-dahang lumubog sa likod ng horizon. Dumating ang dilim, ngunit ang tunog ng piano ay nanatili pa rin sa Japanese-style room. Kumusta ang kuwento ngayon? Hindi na iligtas ni Tatang Kiko ang kanyang asawa gamit ang pera at dahil sa pera, hindi siya nakasama sa tabi ng kanyang asawa. Kaya sa loob ng 35 taon, namuhay siya na ang pera ay isang sumpa. Ngunit nang ang perang iyon ay naging scholarship na nagpabuhay sa pangarap ng isang kabataan, sa wakas ay naintindihan ni Tatang Kiko ang mga salita ng kanyang asawa. Ang pera ay maaaring maging lason o gamot, depende sa taong gumagamit. Sa huli, ang mahalaga ay hindi ang laki ng iyong pag-aari, kundi kung saan mo ito gagamitin. Paano kung subukan nating magbigay ng isang mainit na salita sa isang tao ngayong araw? Kung may nakinig hanggang sa huli, masisiyahan po kami kung magsusubscribe kayo sa channel at mag-iiwan ng isang komento na nagsasabing, "Nakinig ako." Salamat po.